Noong 1945 nang si Benjamin ay 26, umuwi siya sa bahay na mukhang 50. Nakipagkita siyang muli kay Queenie at nakita niya ang kanyang kapatid na babae bilang isang teenager. Sa kasamaang palad, nalaman din niya na ang nobyo ng kanyang ina ay namatay ilang buwan na ang nakakaraan. Si Benjamin ay nagsimulang manirahan doon muli at tumugtog ng piano para sa mga matatanda, na kinikilala ang ilang matandang mukha. Isang umaga, binisita ni Daisy, na ngayon ay dalaga na ang kanyang lola at sa una ay hindi niya nakikilala si Benjamin. Nang sa wakas, tumakbo siya para yakapin siya at pinagalitan dahil tumigil siya sa pagsusulat. Ginuguniti nila ang mga lumang panahon at nagpas siyang pumunta sa hapunan ng magkasama. Sa buong pagkain, patuloy na nagsasalita si Daisy at napagtanto ni Benjamin na ibang-iba na ang mundo nila ngayon, nagulat din siya na naninigarilyo ito. Pagkatapos ay pumunta sila sa lawa at ipinakita ni Daisy ang kanyang mga galaw ng sayaw bago hinalikan si Benjamin. Sa pagdaan ng mga linggo, patuloy na bumabata at lumalakas si Benjamin. Isang gabi ay pinuntahan siya ni Thomas habang naglalakad na may saklay dahil sa impeksyon sa kanyang paa. Ang mga lalaki ay pumunta sa hapunan at si Thomas ay umamin na siya ay may sakit, kaya wala na siyang mahabang oras. Pagkatapos ay dinala ni Thomas si Benjamin sa kanyang pabrika ng butones at ipinakita sa kanya bago tuluyang ipagtapat na siya ang kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng pamilya sa kanyang tahanan, na nagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Gusto ni Thomas na ipaubaya ang lahat kay Benjamin bago mamatay, ngunit halos hindi makayanan ni Benjamin ang balitang ito at umalis. Pagkatapos ng maraming pag-iisip tungkol dito at marinig ang mga reklamo ni Queenie, nagpasya si Benjamin na bumalik kay Thomas at binisita nila ang lawa. Pinagmamasdan nila ang tubig ng magkasama at nakahanap ng kapayapaan sa kanilang nakaraan bago mamatay si Thomas. Si Queenie ay sumama kay Benjamin sa libing at tiniyak niya sa kanya na siya pa rin ang kanyang ina. Noong 1947 gamit ang pera ni Thomas, naglakbay si Benjamin sa New York upang makita si Daisy sa teatro at labis siyang naantig sa kanyang pagganap. Pagkatapos ng play ay pumunta siya sa backstage at laking gulat ni Daisy nang makita siya. Napaka-awkward ng kanyang pag-uugali at tinatanggihan niya ang kanyang imbitasyon sa hapunan, ngunit niyaya niya itong lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa dance club, hindi matiis ni Benjamin na makita si Daisy kasama ang kanyang bagong kasintahan at umalis. Sinundan siya ni Daisy at ipinaliwanag na hindi niya mapipigilan ang kanyang buhay dahil lang sa dumating siya, at pinabayaan siya ni Benjamin. Isang araw ay nakatanggap siya ng isang agarang sulat na nagsasabi sa kanya na si Daisy ay nabangga ng isang taxi. Agad na lumipad si Benjamin papuntang Paris para bisitahin si Daisy sa ospital. Dinurog ng kotse ang kanang binti ni Daisy, ibig sabihin, tapos na ang kanyang karera sa pagsasayaw. Napansin ni Daisy si Benjamin ngayon ay mukhang bata at gwapo. Kahit perpekto, nahihiya siyang makitang ganito at hinihiling na umalis na siya sa buhay niya. Umalis si Benjamin sa ospital ngunit nanatili sa Paris sandali para bantayan siya. Sa kasalukuyan, sa kalaunan ay umalis si Benjamin sa Paris at nagpasya na maglayag sa bangka ni Thomas. Hindi niya nakakalimutan ang tungkol kay Daisy, ngunit mayroon pa rin siyang masasayang gabi kasama ang iba pang mga babae. Kumuha din siya ng bisikleta at sumakay ng mahabang biyahe ng mag-isa. Noong 1962, lumabas si Daisy sa Queenie's para makita siya. They share a hug and after catching up, they finally have their first time together without being weird because they look the same age. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakbay ng magkasama, tinatamasa ang magandang buhay sa piling ng isa't isa. Nang sa wakas ay umuwi na sila, nalungkot si Benjamin nang marinig na namatay si Queenie. Dumalo sila sa kanyang libing para sa isang huling palm, pagkatapos ay nagpasya ang mag-asawa na oras na para magsimulang muli. Nagbenta si Benjamin ng bahay ni Thomas at bumili ng duplex para sa kanilang bagong buhay. Masaya silang nagtutulungan upang bumuo ng isang bagay na pagmamay-ari nila at masiyahan sa panunood ng Beatles sa TV sa unang pagkakataon. Ang kanilang kapitbahay ay isang physical therapist at kinuha ni Daisy ang payo upang simulan ang pagpunta sa pool. Gayunpaman, kapag nakikita niya ang mga perpektong babae ng ibang babae, nakakainis siya. Nandyan si Benjamin para sa kanya at sa huli ay napagpasyahan niyang iwaksi ang awa sa sarili.
kaya nagbukas siya ng dance studio at nagtuturo sa maliliit na babae. Isang gabi, binisita siya ni Benjamin sa studio at nagbalita si Daisy, buntis siya. Magkahalo ang pakiramdam ni Benjamin tungkol sa ideya dahil natatakot siyang matulad sa kanya ang sanggol at na hindi siya magiging mabuting ama kung isa sa alang-alang niya ang kanyang pagtanda. Isang gabi sa isang hapunan, nakita ni Benjamin sa TV na si Elizabeth, 68 na ngayon, ang naging pinakamatandang babae na lumangoy sa English Channel. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Daisy ang isang malusog na sanggol at pinangalanan siyang Caroline ayon sa inang kapanganakan ni Benjamin. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Caroline na si Benjamin ang kanyang tunay na ama at muling nagpakasal si Daisy pagkatapos ni Benjamin. Galit, si Caroline ay nagmamadaling lumabas ng silid upang manigarilyo, ngunit pinagalitan siya ng isang nurse at pinabalik siya. Lumakas at malusog si baby Caroline, ngunit nag-aalala pa rin si Benjamin tungkol sa pagiging bata at hiniling niya kay Daisy na kumuha ng tamang ama para kay Caroline pagdating ng panahon. Gusto pa niyang umalis bago pa siya maalala ni Caroline para hindi masira ang puso niya. Nagprotesta si Daisy, ngunit itinuro ni Benjamin na hindi niya kayang itaas silang dalawa. Pagkatapos ng unang kaarawan ni Caroline, ibinenta ni Benjamin ang lahat ng pag-aari ni Thomas at inilagay ang pera sa isang savings account para kay Caroline. Pagkatapos ay umalis siya sa kalagitnaan ng gabi nang walang sinasabi. Sa kasalukuyan, nakahanap si Caroline ng mga postcard mula kay Benjamin na naka-address sa kanya para sa bawat solong kaarawan, humihingi ng paumanhin sa hindi pagpunta doon para sa kanya. Si Benjamin ay nagsimulang maglakbay sa mundo, kumuha ng mga kakaibang trabaho dito at doon upang tamasahin ang buhay hanggat kaya niya. Isang gabi, pumunta si Benjamin sa dancing studio na mukhang isang lalaki sa edad na 20. Si Daisy ay nagpapanggap na siya ay isang matandang kaibigan sa harap ni Caroline. Na hindi siya nakikilala, ang sandali ay nag-ambala ng bagong asawa ni Daisy, na magalang ngunit nararamdaman ang awkwardness kaya kinuha niya si Caroline. Napansin ni Daisy ang hitsura ng batang si Benjamin at inamin niyang tama siya, hindi siya maaaring magpalaki ng 2 bagets. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang pamilya, nagpaalam kay Benjamin sa huling pagkakataon. Gayunpaman, si Daisy ay nagpapakita sa kanyang hotel sa ibang pagkakataon at sila ay nagsalo sa isang huling makulat na gabi. Sa TV, ang balita ay nagpahayag na ang Hurricane Katrina ay papalapit sa lugar. Sinabi ng nurse kay Caroline na maaari nilang piliin na lumikas, ngunit pinili ni Caroline na manatili dahil alam niyang hindi magtatagal si Daisy. Ipinagpatuloy ni Daisy ang kwento, na nagsasabi na ilang sandali lamang matapos mamatay ang bagong ama ni Caroline, nakatanggap siya ng isang mahalagang tawag sa telepono. Pumunta siya sa bahay ni Queenie, na isa pa ring retirement home na pinamamahalaan ng kanyang anak. Lumalabas na natagpuan ng mga serbisyong proteksyon ng bata si Benjamin na nakatira sa isang abandonadong gusali sa New Orleans, at sa kanyang journal nakita nila ang pangalan at tirahan ni Daisy. Nang sabihin ng kapatid na babae ni Benjamin na ayos lang sa kanya na manatili siya roon, narinig ni Daisy ang piano at pumunta siya upang tingnan, nahanap si Benjamin bilang isang bata. Nagpapakita siya ng mga senyales ng dementia at hindi niya naaalala si Daisy, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng koneksyon sa kanya. Mula noon, madalas siyang binibisita ni Daisy at nakikita kung paano nawawala ang kanyang memorya at higit pa araw-araw. Dahil dito, napakahirap niyang bata na nag-aalburoto at umaakyat sa bubong. Nang maging 5 taong gulang na si Benjamin, lumipat si Daisy sa retirement house para bantayan siya. Dahan-daang nakikita siyang lumiliit. Unti-unti niyang nalilimutan kung paano magsalita at maglakad, naging walang iba kundi isang sanggol. Noong 2002, naglagay sila ng bagong orasan sa istasyon ng tren at noong 2003. Binigyan ng baby Benjamin si Daisy ng isang huling tingin bago mamatay. Sa kasalukuyan, lumalala ang bagyo at tumunog ang alarma sa lugar. Tumakbo si Caroline upang tingnan ang sitwasyon at nakita ni Daisy ang isang hummingbird sa bintana. Nagpaalam siya kay Benjamin at sa wakas ay namatay. Ang bagyo ay nagiging sanhi ng pagbaha sa iba't ibang mga gusali at umabot sa lumang orasan na nagtatago sa isang basement. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.